Masarap sa pakiramdam pag meron kang taong laging malalapitan sa oras ng pangangailangan. Ngunit para sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong, mahirap makahanap ng taong palaging nandyan lalo pat malayo sila sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Buti na lang, may ilang mga kababayan tayo rito na walang sawang tumutulong at kumakalinga lalo na sa mga kapwa Pinoy nating gipit, nagkakasakit o maging ang mga may problema sa kanilang mga personal na buhay. Siya si Regine De Andres, na mas kilala bilang Admin Mocha, at siya ang ating pasasalamatan. Kasama ang mga maritim na sina Richard at Aya, atin pang alamin ang kwento ng kanyang pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pinoy dito sa Hong Kong. Hello po, Miss Regina. Hello po, Miss Regina. Kamusta? Hello Kamusta po, po? Maritim Aya po. Ako po si Maritim Richard. Magandang araw po sa inyo. Kamusta po kayo? Ito po, okay lang. Gagagaling sa trabaho po. Kamusta po kayo? Okay naman po. At balita ko po, kayo din ay mas kilala sa tawag na Admin Mocha. Tama po Tama ba kayo yun? dyan. Opo. Pwede niyo, Kilala ako dyan kasi. pwede niyo po bang ipakilala sa amin yung sino ba si Admin Mocha? Ano po bang ginagawa niyo? Okay. So kasi ang pagiging admin ko, mas kilala ko dun sa admin mo ka dun sa social media, sa Facebook account ko. Yung Facebook account ko, which is ang pangalan dun is OFWs in Hong Kong. So, yung Facebook na yon is para talaga sa mga taga Hong Kong na mga kababayan natin dito. Mga kapwa ko rin ng mga OFW. So, ginagamit ko yon para sa pagtulong sa kanila, ma-extend yung mga tulong. Halimbawa, pag may mga kailangan sila, as long as kaya ko. So, yun lang yung akin doon. Pag may lumapit, at tingin ko naman na kaya ko, kahit financial siya, or kahit sa anong bagay, legal man yan, walang talaga? problema. Tutulong ka? Charity, yes po. Oh, Basta ganun, sa ano? abot ng kaya ko. Wow. Ano na po ba yung mga natulungan niyo? May mga sakit, or problema sa mga employers nila, kontrata nila. And kahit sa Pilipinas, pag may mga hindi maiiwasan na mga natural na mga Calamities, natin, yes. so, part kami doon, ako doon na talagang tumutulong. So, ibig po sabihin kahit yung mga bagyo. Yes. Dito naman po sa Hong Kong, ano po yung mga sample po ng kontrata ng mga tinulungan niyo? Yung halimbawa, yung mga kontrata nila or ang mga passport nila, mga nahuhold, which is iyan kasi ay bawal talaga dito sa Hong Kong. Kung ano yung mga pinipirmahan namin doon. May mga naroon na hindi na yon nila trabaho or pinapatrabaho sila sa ibang bahay na hindi naman doon nakastate sa kontrata. So, kailangan namin itatama yon. Hindi ko makakalimutan dito kung bakit nagkaroon na po ng kasama na po talaga sa kontrata namin yung bawal na maglinis ng bintana. Talaga? Bawal na siya. Delikado. Delikado siya. So, ang hindi ko makakalimutan dyan, dalawa yung na-rescue through sa akin sa Facebook page namin na OFWs in Hong Kong. Pinapalinis sila sa pinakamataas na bintana. Bawal na bawal talaga yun. Kinausap namin yung ang labor attaché before at saka yung ATN section before, yung assistance to nationals, para po sila ay ma-rescue. Kung araw na yun mismo na pagkatanggap namin ng balita na yon, na ganun ang nangyari, so that day din po ay na-rescue din yung dalawang nating babae. Miss Regina, alam niyo sa dami ng alam kong mga kwento at mga naranasan niyo ng mga hingi ng tulong. Kailan nag-umpisa ito? Matagal talaga. Dito sa Hong Kong at sa ibang bansa nag-start talaga ito ng 2010. 2010 pa. Hindi ko makakalimutan. Okay. At bilang natanong ko kung kailan nagsimula yung pagtulong mo through your Facebook account, kailan ka naman nag-umpisang tumulong bilang ikaw? Bilang ako, at the age of 17 o 15 yan. So as early as 17 years old, tumutulong. Paano po? Pwede niyo ang bumikwento sa amin pagluto yun? ng spaghetti at saka yung sandwiches doon Talaga? sa aming lugar po sa mga kabataan street children. Saang lugar nga po ito? Roja City po sa Oh, Capiz. sa Capiz. Oh, So may feeding program po kayo sa talaga? Meron yun. That time, nasa proper kami. So, ang lola at lolo ko, doon ako lumaki sa kanila. May mga kabataan dumadaan sa amin sa grocery sa tindahan. Humihingi na lang sila ng piso, humihingi sila ng candy para bigyan mo sila. Hindi ko talaga alam, parang bigla na lang naisip ko, gusto ko magluto ng spaghetti at saka sandwiches. Parang yun ang pa-birthday. Pa-birthday mo, yes. And until now, ginagawa ko yun. Every Talaga time pag po? birthday ako. Wow. Kahit dito po. Nung bata kasi ako, ang hindi ko makakalimutan, binibigyan lang kami ng mga second hand like mga damit, mga sapatos. Parang hirap na makabili kami ng mga gamit. So ako, this time talaga, ang feeling ko, kung pwede naman bilan kita ng Bago. na sapatos, Yes. why not? Kung meron naman ako, bakit Yes. hindi? Kung pwede naman mapakain kita sa isang masarap na Kainan. restaurant, kainan. So why not? Ganun po.
Makakatuwa naman. Bata pa lamang si Regina, namulat na siya sa realidad ng buhay at tila naging misyon na niya noon pa man na tumulong sa kapwa sa abot ng kanyang makakaya. At bilang ngayon po na lumaki na yung page ninyo, alam nyo, kaka-check ko lang kanina, nasa more than 200,000 na, I believe. Tama po ba? Ano naman po yung masasabi ninyong pinaka-memorable na natulungan ninyo doon sa inyong ginagawa ngayon na pagtulong? Yung pinakauna doon is yung meron siyang sakit na leukemia. Nung nandito siya, wala na siyang ibang malalapitan. So, isa siya sa mga tinulungan ko hanggang sa nauwi sa Pilipinas. Napabigyan namin siya ng sari-sari store. Kabuhayan. It's worth about 50,000. Wow. Almost mga ganyan siya. So, nung pinakahuli, nagsabi din naman ako sa kanya na tutulungan kita sa abot ng kaya ko at hindi kita bibitawan hanggat hindi ka pa okay. So, binitawan ko na siya. Nag-let go na ako kasi wala na rin nga din ako contact doon. So, iniwan ko talaga siya, yung totally okay na siya, yung nakakalakad na siya. Wow. Actually, marami sila eh. Marami. Marami. Kaya nga minsan, pag naglalakad na ako yung natulungan mo, ha? Saan Talaga? Ano yung pakiramdam? Na sobrang sarap. sobrang random? Oo. Paano po yung flow ng tulong o ng mga donations? Dumadaan po ba yun sa inyo? Tapos kayo nag-disseminate ng mga projects, etc.? Most of the time. Paano po? Hindi. Kasi halimbawa lang, yung tao na yan ay may sakit siya. Kailangan namin siyang tulungan. Hindi ko naman yan makukuha one time. Kailangan kong gumawa, let's say, ng mga box or bote siya na ilagay ko sa mga company na mga contact ko. Iipon kami dyan ng pera. Mas nag-iipon kami dyan ng pera, and time na para na i-open ko na siya, i-open ko siya public. Ang galing ano, sa dami po ng inyong natulungan, ano naman po yung masasabi ninyong para sa inyo? Ano po yung natututunan niyo Yun. sa mga natutulungan ninyo? Sa pagtulong kasi, pag tumulong ka, wala kang pipiliin. Totoo yan. Basta kaya mo. Ang mga pagtulong na ito ay hindi lang nagagawa ni Regina ng mag-isa, na isa sa katuparan niya ito dahil na rin sa suporta ng kanyang pamilya. So, syempre, since malaki po sa parang oras, energy niyo po ang pagtulong, kumusta po ba ang opinion o ano po bang sa palagay ng pamilya ninyo tungkol sa pagtulong Tama. niyo? Sa akin naman, yung family ko napaka-supportive naman eh. Talaga po. Siguro nga baka husband ko baka nagsawa na sa ano ko eh. Bakit po Pero nagsawa? Saan napaka-supportive po? pa rin siya. Kasi before, hindi ka naman nagpunta dyan sa abroad para sa ibang tao. Which is true. May Kasi point. nagpunta ako dito para sa family Exactly. ko, sa anak ko. Pero proud ako na naisabay ko yung lahat-lahat. Galing mo. Napagpatapos ko panganay ko, Wow. well, nakapagtrabaho, with bonus yan, magna cum laude sa panganay. Wow! Grabe! So, nasabay ko yung pati pagpapagawa ko ng bahay. Galing! Tsaka meron ring fulfillment sa kanya. Tsaka ano. parehas kasi kami nagsimula talaga din kami sa wala. Ma'am, sobrang inspiring po ng inyong kwento. Sa totoo lang po ngayon, nandito po kami ngayon para magpaabot din ng tulong, magpaabot din ng suporta At at pasasalamat. pasasalamat. Siyempre po. Galing po yan kay Kuya Alan at kay Tito Boy Abunda sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Thank you so much. Kaya naman po, maari po sana tanggapin ninyo. Ito, ayan, bigay mo na kay Ate Regina. Ito po ang munting pasasalamat po namin para sa inyo na maaaring pong makatulong na kahit papaano po sa inyo Hindi po, ko expect to. sa inyo Talaga? po, o sa mga gusto niyo po pong tulungan, di ba po? Munting regalo at Thank you pasasalamat na po namin sa Thank inyo you so to. much po talaga. Thank you so much po para sa syempre dito po nagpapasalamat ako unang-una po sa kay Kuya Alan at saka kay Tito Boy Abunda. Maraming salamat. I'm sure marami po ang matutulungan ko rin ito po. At hindi ko inaasahan to kaya thank you so much talaga. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you din po sa inyo. Maraming salamat po, Admin Mocha. Adin mo ka. Maraming salamat, Regina. Ang kanyang gamit sa Facebook ay Admin Mocha. Kuya Boy, isang common denominator ng mga help groups na OFWs, yung social media. And I'm happy to talk about it kasi usually pag na-new news ang social media, it's all about fake news. And of course, both sides are accusing each side of alternative facts, mali, fake news, inedit, etc. So every time yung katulad ni Sarah V, di ba, na paano niya ginamit yung WhatsApp groups to form not only dozens and hundreds but thousands of women who are all looking for certain things to do, very productive, can be social, can be economic. Tapos ngayon naman si
admin Mocha naman, di ba, na yung personal experience niya na parang bakit may mga taong panay second hand, panay hand-me-down. Tapos nung nagbuo siya ng grupo, not only to help, but ibibigay ko sa iyo ay bago. So kapag ka ang may hawak ng social media ay people who want to help, to make a difference, to fight for what is right, di ba? So ang gaan magsabing Regina or alias Admin Mocha, salamat. Tama. 2 points. Social media, I'll build on it. Sana magamit talaga natin ang social media sa ganitong paraan. Makatulong, engage other people. My second point, naalala ko lamang to, we are really shaped. A large part of who we are is shaped by our experiences as children. Yung joy at trauma, di ba, pwedeng maghalo and to become positive. No? So, Admin Mocha, thank you for showing people pwedeng gamitin at dapat gamitin sa tama ang social media. Maraming salamat. At habang pinag-uusapan ho natin yung magandang gamit, abay napakaganda ng magaganap sa ating pagbabalik. Dahil marami ang mananalo, marami ang sigurado kong sisigaw dahil tayo mamimigay ng premyo sa Alan Pia Pic at sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda.